Important about depression, mga nalulungkot, ang dami nalulungkot ngayon. Pag-usapan din natin yung mga antidepressant, yung pagpapatingin sa psychiatrist, kung makakatulong o hindi. Alam nyo, itong topic na to talaga makakatulong to sa inyo, itong video na to. Kung nalulungkot kayo, kung kabataan kayo, teenager o 20s, 30s, makakatulong to. Kasi alam na alam ko tong topic na to. Dumaan ako sa matinding depression for 13 years. Nakwento ko sa isang interview ko with Tony Gonzaga. Nagkaroon ako ng depression and for 13 years naka-antidepressant ako noon. Oo. Kaya ito sa tingin ko makakatulong sa inyo. So, ano yung nakatulong sa akin na sa tingin ko makakatulong sa inyo? Pag talagang matindi yung depression, kung merong major depression talaga, kailangan nyo talaga ng psychiatrist. Oo. Malaking bagay siya. Psychiatrist, tsaka yung gamot, makakatulong siya ng mga 50%. 50% mababawasan yung inis mo sa buhay, yung galit mo mawawala. Pero yung 50%, malungkot ka pa rin. Kaya kailangan mo pa rin talaga ilaban. Kailangan meron kang tigas, parang will to live yan eh. Kaya nga ang tip ko nga lagi yung ang shortcut ko sa inyo, ang tip ko lang lagi is sa buhay is tiis, tiis, tiis. Kailangan marunong ka magtiis kasi maraming paghihirap ang buhay natin ngayon. Hindi lang sa pera, sa insulto, sa social media, sa hindi pagkakaintindihan, plus meron ka pang kulo at inis sa katawan mo bilang kabataan, yun ang magpapahirap sa'yo. Kaya dapat kaya mo magtiis, 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 kasi in the end, magugulat lang kayo with the help of doctors, magugulat lang kayo bigla-bigla pag nagtiis kayo, isang araw, paggising mo, biglang okay ka na. May ganun. May stage na biglang okay ka na. Magugulat ka na lang. Pero nagtiis ka muna sa maraming bagay. May panahon, paggising mo, asar na asar ka. Malungkot ka pag birthday mo, pag Christmas, pag umuulan, pag bumababa na yung araw, sa gabi malungkot, pag nakikita mo yung buwan, malungkot ka na. Pag sa umaga, medyo okay. 'Di ba? Alam ko lahat yung symptoms eh. Oo. Kaya yung sa akin, matagal, 13 years. Pero nalabanan ko rin yon. Later on, meron tayong mga tips tsaka mga home remedies. Sa akin, basically, na lampasan ko siya sa parang God's will eh. May darating na tao, natutulong sa'yo, tapos yung pagtulong ko doon sa mga pasyenteng mahirap, lalo na yung mga walang kapera-pera, yun talaga pinaka naging antidepressant ko. Although, uminom din ako nitong gamot. Explain ko lahat So, ang antidepressant, kailangan ba ng psychiatrist? For me, malaking tulong eh. Hindi, kung may major depression, hindi kakayanin ng walang psychiatrist eh. Pwedeng psychologist, pero psychologist hindi nakakabigay ng gamot. Kung meron kayo nitong symptoms na papakita ko mamaya, pag psychiatrist, alam ko mahal, walang libre sa Pilipinas. Yan nga pinaglalaban ko eh. Gusto ko may libre tayong psychiatrist. Gusto ko mura yung gamot sa depression, sa mental problem. Napakamahal ng gamot. May tulong kasi. Kung ako, hindi ako naka-psychiatrist and nakabili ng gamot, kakayanin ko, feeling ko hindi. Ewan ko lang ewan ko lang. Baka hindi ako naging doktor. 90% hindi ako makatapos. So, malaking tulong siya. Pero, kahit nakatulong siya, iba pa rin yung sarili mong laban. Kaya gusto ko lumabang kayo para sa inyo tong video na to. Okay? Ang antidepressant, may mga pros and cons. Ang pros niya, na ma-manage mo yung symptoms mo, very effective siya. Konti lang yung side effect. Ang con lang, may konting side effect at iba. Okay? Merong iba, tumataas ang serotonin, tumataas ang dopamine. Yan po nagiging problema natin. Gusto natin pataas kasi nga bumababa. Ito yung mga gamot na binibigay. Yan. Pero ngayon, iba na yung mga gamot. Okay. Yung mga symptoms, parang wala kang gana sa buhay, kinakabhan ka, inaantok palagi, at ibang bagay. Ito yung mga symptoms. Yan. Baka matulungan mo ako, Doc Lisa, dito sa symptoms. Yan.
So, yan, Doc Lisa. Okay. Gumawa po ang mga psychiatrists na tinatawag nilang DSM-5 criteria. Yan. Pag meron ho kayo nito, 5 dito sa siyam na sasabihin kong sintomas, pwede po tayong magpatingin sa isang psychiatrist. Yung depressed, napakalungkot. Maaaring naoobserbahan ng mga kasama nyo sa bahay or nararamdaman nyo. Parang lungkot na lungkot kayo. Well, hindi na kayo interesado sa mga bagay-bagay sa buhay. Hindi na kayo nagiging masaya. Either tumaba or pumayat kasi hindi makakain o sobrang kain. Hindi makatulog o sobrang pagtulog. Tapos, mabilis ma-agitate o magalit o kaya naman meron ng dahilan para magalit, hindi rin nagagalit. Walang energy o mapapagurin. Tapos parang feeling mo wala kang silbi sa buhay or parang lagi kang guilty sa isang bagay. Tapos hindi ka makakonsentrate, hindi ka makafocus o kaya hindi ka rin makadesisyon, kaya indecisive. At naiisip mo dun sa ulo mo na parang gusto mo nang mamatay o sana mamatay ka na. Yun, So, yun yung mga nararamdaman. Kung meron kang Irritable. Kung meron kang 5 out of 9, papacheck po tayo. Okay? So, kung meron tayong mga side effects sa antidepressant, okay lang naman yan. Pag nagda-dry mouth ka, inom ka lang maraming tubig, o pag nagko-constipate ka, kumain ka ng mga high-fiber foods, o pag nagwe-weight gain, konting payat-payat, sexual dysfunction, usually bata ka pa naman. Okay? Pag may withdrawal, pag titigil mo na, yung iba naman kasi 6 months, 1 year, matitigil mo na. Pag natigil mo na siya, yung iba may anxiety, may tremors, may nausea. Pero basically, ako ginagawa ko ng video game lang O pag nagbi-video game, nawawala. So, okay lang po yan. Matutulungan po kayo. Ito na, basics natin So, pag may problema, sana nakatulong tong video, pa-check lang tayo sa psychiatrist at ito. Don't lose hope. Laban lang yan, Kakayanin natin yan. May time talaga mag-anxiety kayo. May time papawisan kayo. Okay lang yan. Lalabanan natin yan, di ba? Tulong-tulong tayo. Kailangan natin lumaban kasi may purpose tayo sa buhay. Walang madaling buhay. Lahat mahirap. Lahat may trials. Pero malalabanan natin. Exercise, yan, para malakas ang katawan natin. Diba? Bukod sa psychiatrist, sa gamot, yan ang kailangan natin. Pilit mag-exercise. Healthy diet, wag puro fast foods, diba? Puro matataba, puro mamantika. Ito, omega-3 fatty acids, vitamin D, vitamin B, omega-3, zinc. Yan ang mga kakainin natin para tumaas yung serotonin level natin at dopamine level. Fish oil. Pwede ang fish oil, Omega-3 fatty acids for depression in adults. May tulong din yan. Tapos, merong seasonal Mas madilim, mas malungkot. Kailangan mo sunlight, maarawan ka. Diba? Maarawan ka para gumanda ang mood. Positive thinking. Isip mo, kaya ko yan, nalampasan ko yan, para saan to, kaya ko yan. I love myself unconditionally. May purpose ako. I am strong. Basta may challenge, huwag kayong malulungkot kung may depression. Hindi nyo kasalanan May chemical problem kasi talaga. Yung iba may arthritis. Yung iba may sugat. Tayo, yung mga dumasa depression, kulang yung chemical. May isang kulang. Kaya nga may gamot. Pag nagpa-positive thinking ka, nag-exercise ka, di ba may runner's high? Kaya na-addict sa running di ba? Di ba? Pampasaya yan. Lumapit sa close friends and relatives na yung mga positibong kaibigan. Pwede sa pare, pwede sa close friend, pwede sa guidance counselor, yung mga mababait, yung nakaka-lift ng mood. Huwag sa mga nega, huwag sa mga gumagawa ng masama, huwag yung mangungutang sa'yo, yung mga tutulong sa'yo. Avoid alcohol. Kasi marami uminom ng alak kasi depressed. Alcohol depressant, lalo sila madidepress at hindi maganda sa gamot yan. Dapat sapat ang tulog and relaxation. Yan, may tulong din yan. Tapos, manood tayo ng mga masasaya, yung mga cat videos or yung pumunta tayo sa bagay na mga movies o yung mga palabas na masaya, kaibigan na masiyahin, kahit malungkot tayo, ipipilit natin dun sa masaya. Huwag na manood ng mga romantic na mga love story na malungkot lang ending, di ba? Kailangan masaya.
Kasi laughter, may mga endorphins, bawas stress, yan. Actually, ang chismis may tulong din eh. Pero yung good chismis lang. Massage may tulong. Masahe, lumalakas ang katawan. Naglalabas ng serotonin, dopamine, nag-aano yung mga more blood circulation. Relaxation and music therapy. Yan. Maganda po yan. So lahat to unti-unti makakatulong. Write in a diary. Very important. Kung di nyo malabas, sulat mo lahat ng sama ng loob mo sa magulang, sa tao, sa mundo. Actually, medyo na-heighten lang. Hindi naman talaga ganun kasama yung situation. Kala mo lang hopeless, pero maraming tutulong sa'yo, maraming magmamahal sa'yo. Tulad nga nasabi ko do sa interview ko, yung minsan isang click lang, kala mo malungkot ka, pero isang click lang, may tatawag sa'yo, may darating. Oo, tsaka hindi naman natutulog ang Diyos. Eh. Meron siya papadala na tutulong sa'yo, pero maghihintay ka muna matagal. Kailangan mo dumaan, alam nyo, hindi naman pwede laging masarap ang buhay. Kailangan mo dumaan sa lubog na lubog ka, minsan sa lungkot na lungkot ka. Sa bawat palabas naman ng movie, di ba, kailangan may laban, may depression, may lubog na lubog bago aakyat yung hero. Kaya ako, dumaan ako sa matinding ilalim, kaya ngayon, kahit anong bashing, kahit anong problema, kakayanin natin yan. Paano? May purpose naman tayo. Alam ko yung purpose ko, matulungan kayo. Kahit mahirap tong topic, ginagawa ko. Kahit mahirap tulungan yung mga mahirap sa probinsya, may sakit. Ano ba, kung isipin ko, hindi ko naman cargo yun eh. 'Di ba? Pero naaawa tayo kasi may kaalaman tayo na pagalingin sila. Hindi lang sa video, hindi lang sa Facebook. Kung hindi, para matulungan sila, mabigyan ng murang gamutan. 'Di ba? Just imagine, ang daming tao walang access sa psychiatrist, hindi makabili ng gamot. Kahit sa high blood, sa diabetes, sa operation, sa mental health. Diba? Hirap na hirap yung mga kababayan natin. So, pag yan ang purpose ko, mas sumasaya ako. Nagkakaroon ako ng purpose. Naintindihan ko may purpose talaga ako. Diba? Kasi pag hindi ko to gawin, di maghihirap yung ibang tao. So, nakita ko yung niche ko at natutuwa ako sa mga nagla-like, nagko-comment. Siyempre, bawat comment nyo may tulong yan. Kasi alam kong tama ang ginagawa ko. Kaya nga sinabi ko nga bawat video ko 100% ito para sa inyo. Lagi itong mga topics minsan dito maganda pinag-usapan sa akin. Pero okay lang. Okay na kaya ko, kahit pinapawis ang kamay ko, nilalabanan ko. Depression, pag tumatanda na, katulad ko, medyo less na. Mas kaya mo na. Pero may araw na darating pa rin yung doubts, yung kaba, yung inis, yung hirap, yung gulo sa mundo, meron din darating lalo na kung mahina ka. Kaya dapat kompleto sa tulog, kompleto sa pagkain, kompleto sa support. At talaga iisipin mo, kaya ko yan, may purpose ako. Tiis, tiis, tiis lang. Ha? Kung ngayon malungkot ka, one more day. Malungkot ka one day, one more week. Mamaya biglang may darating, happy ka na. Diba? Pero isang tip ko, oras na dumating ang happy days mo, huwag naman sobra happy din. Oo, may time na masaya ka, huwag din sobrang saya. Kasi normal yan gulong ng palad. May time, sobrang swerte, sobrang positive, di ba? May accomplishment, may pera ka, may ganyan, o maayos ang pamilya, may darating na may magkakasakit, o may problem, o bababa ulit. Hayaan mo lang. Kahit mag-up and down yung buhay mo, ang mood mo, ang ugali mo, dapat steady lang. Sabi nga ni William Osler, magaling na doktor, equanimity. Relax lang. Kalmado lang. Yan ang paglaban. Pag sobrang saya, tama lang saya. Pag sobrang problema, konting lungkot, konting lungkot. Labas mo sa diary. Ito, magkaroon ng support group. Close friends. Maging matulungin. Diba? Yan ang secret ko Oo. Kaya sasabihin nila ito for earning, wala. May monetize, wala monetize, wala akong pake. It's a privilege na ma-reach ang tao dito sa platform na to. Worship, may tulong, pwede magdasal, Christian songs, music, lagay nyo puro positive, socialization, physical, ito, di ba? Sa mga worship groups, kung ano man na religious groups nyo, volunteer groups, charity work, lahat may tulong. Para pagtulog natin sa gabi,
Alam natin, nagawa ko na lahat for today. Naibigay ko na yung maitutulong ko para sa inyo and hopefully, habol ko lang dito sa video na to, makatulong ako ng mga 2-3 na depressed. Diba? Kala nyo si Doc, ang daming followers mo siya. Hindi madali. Mahirap to. Ako, responsibility ko nga pagalingin kayo. Nabigyan kayo ng tamang information. Kita nyo, wala namang produkto lumalabas dito. Diba? Talagang tulong na to sa inyo. Okay? Salamat po. God bless po. Any comments, Doc Lisa? Yung iba daw kasi, ang complaint nila, ba't daw antidepressant, kabado lang naman daw sila, anxious lang. Yun ang binigay ng doktor nila. Kasi di ba isa na lang ngayon ng gamot for both of them? Minsan kasi yung anxiety, tingin mo anxiety, pero yung psychiatrist mo, mas alam niya, may pinanggagalingan yung nervyos. Ba't ka ba nervyos? So, merong nakatagong depression sa ilalim. Tsaka minsan pareho na yung gamot. Yung gamot kayo napakaganda, pwede na pang anxiety, pang depression, halo-halo, di ba? Kaya dapat tanggapin natin. Wala namang masama na depressed kasi nga may kulang tayong chemical, di ba? Kaya tinataas natin yung chemical sa worship, sa service, sa tulong. Yan talaga ang mga depressed. Yan ang pinaka-ugali. Inis, di ba? May inis tayo sa buhay. May kulo sa tiyan, gusto natin sisihin magulang natin. Kasalanan nyo, kaya nanghirap ako. Masarap magsisi pero ngayon nag-iisip ko, wala namang kasalanan magulang ko di ba? Pero at that time, gusto mo may masisi kasi pwede mo ba sisihin sarili mo? Kaya tiis lang, ganito tayo ginawa ng Diyos. Pero ako nakita ko itong lungkot at anxiety may tulong sa akin. Number 1, I'm very honest. I'm very honest. Talagang gusto ko tulong lang. Di ba? Buhay, mamatay, tulong lang ako. Yan lang. Kasi oras na 100% honest, 100% tulong ako sa inyo. Kahit saan pa ako sumabak, politika, sa medical o ano. Happy ako Happy ako matulog. Wala ako inapi, wala ako inagrabyado, tumulong lang ako. Gusto niyo ako ngayon, di okay. Pag ayaw niyo na ako makita social media, di exit na ako. Wala problema. At least nagawa ko para sa inyo. Malinis konsyensya ko. At pag nagagawa ko to, doon ko nalalabanan yung depression ko. Doon natin nakikita, kahit magulo ang mundo, kahit maraming nagkakasakit, maraming problema, kaya natin may purpose tayo. Diba? Dapat alam mo yung purpose mo para saan ka. Kaya yun lang ang benefit ng maraming follower. Alam ko yung purpose ko. At itong mga tips nga sa inyo. Pero para sa akin, may tulong yung psychiatrist, may tulong yung mga gamot. Kung may budget. Ngayon, ang kawawa, yung mga walang pera na nag-aaway-away yung pamilya. Minsan, nagsisigawan, nagsasakitan, puro mga bad words. Tsaka pag nasabihan mo na ng masakit kasi yung family member mo, minsan ang hirap na bawiin. Kaya, mahalin yung pamilya. Alam ko, galit kayo sa nanay nyo, sa tatay nyo, sa kapatid nyo. Di ba? Madalas yan kaaway mo lahat. Konting tiis, konting pasensya, close family ties, napakahalaga pa rin. Kasi in the end, walang tutulong sa atin, pamilya pa rin. Pamilya pa rin in the end. Stress tabs daw ba ay gamot sa... Pwede stress tabs, vitamin B, pinapainom ako vitamin B. Kaya lang vitamin B nakakataba Pwede stress tabs, pero it's just vitamin B. Para ka lang kumain ng gulay. Hindi siya, pwede na rin, mag-stress tabs kayo. Kung hindi natin kaya to. Try nyo itong natural remedy ko. Pag hindi nakuha, mas kailangan nyo pinakita ko naman yung symptoms Yung talagang hindi na makatrabaho, hindi na makapasok sa school, yun na yun. Pero karamihan naman dyan, kakayanin. So, panoorin nyo lang yung mga katulad sa atin, educational, mga happy. Iwas na tayo sa away, sa bashing, sa yung mga, di ba marami kang mapapanood ng mga paninira na hindi maganda for your brain Gusto ko malinis lang ilagay mo, pumunta ka lang sa role model mong mabait na matulungin para at least umigi-igi yung buhay. Kasi alam ko naghihirap ang tao ngayon. Alam ko mahal ang gasolina, mahal ang pagkain, lahat naghihirap. Lalo na yung may hirap. They're struggling and lang tayo, empathy, kung ano kaya natin itulong, kung ano maibibigay natin, gawin natin para sa atin. Yung comment dito, lahat nung sinabing sintomas nasa sister niya, paano daw niya matutulungan?
Yes, una-una, Kasi silang makakakita oh, yung makikita family nyo, member. oo, makikita nyo. Tatry nyo ipa-appointment sa isang psychiatrist. Maraming online. Oo. Tapos, syempre, una ayaw. Sabi mo lang, sasamahan kita. Kailangan may kasama pala, ha? Kailangan may kasamang family member. Very, very important na may kasamang family member. Kasi, yung family member ang magiging parang gabay mo, eh. Oo. Kasi mahirap kasi depressed na yung pasyente. Siya magbibigay ng gamot. Actually, first 2 weeks kayo ang bibigay ng gamot. 1 tablet lang bigay mo. Mamaya uminom ng marami. Bantayan mo muna. Samahan mo sa kwarto, how are you, ganyan. Pag nakainom na siya ng mga 1 month, medyo kakalma na siya. Mawawala na yung inis. Sa akin, it's just inis eh. Mawawala. Medyo yung mga nerves na very fragile na parang yung nerves mo, mabilis sumigaw, mabilis, makakalma ka na eh. Mapapakalm yan. Hanggang bandang huli, alam mo na yung coping mechanism mo, kahit wala ng gamot later on, kalmado ka na. Alam mo na. Kasi ang isa pang good news habang tumatanda, mas nawawala ang depression. Paano? Mas gagaling. Bakit gagaling? Ilang beses na ako nag-panic attack, alam ko na yan eh. Ilang beses na ako na-depress, alam ko na yan. Matanda na ako, let's say, 70 na ako, magpapaka-depress pa ako. Wala na, nalampasan ko na lahat yan. Mas nakaka-depress, syempre, pag 20 ka lang. O 20 years old, parang, ano mangyayari sa buhay ko? Pero pag matanda na parang, wala na yan, tiis lang. Tiis lang tayo. At konting pasensya, mabait lang tayo sa kapwa, para masarap ang tulog natin. Kung nilugi kayo ng ibang tao, okay lang. Just itulog mo lang yung pagod mo. Di ba? Ako, marami nang aapi sa akin. Tulog mo lang, tiis mo lang. Later on, after a few months, sabi ko biglang may magkiklik. Biglang liliwanag. Parang, uy, okay na agad Uy, mood lang siya eh. Mood eh. Yung katawan natin magaling eh. Yung brain natin magaling eh. Pag may na-injure, mag-heal siya mag-isa. Di ba? Pag may napilay, inaayos ng katawan mo. Yung utak din ganyan. Pag nadidepress ka, iaayos niya. Pipilitin niya ayusin. Pipilitin niya ayusin. Kaya sa akin lang, maging mabait tayo, matulungin tayo, it will help a lot. Tapos magdasal din tayo. Oo. Lahat yun, factors para maging maayos. Pero isa pa pala, pag depressed ka, ang hirap, di ba? Parang hindi ka makagalaw, nahihiya ka tumawag sa kapatid mo, di ba? Baka tawanan ka. Pero ito lang tips ko sa inyo, baka walang tutulong sa inyo eh. Ikaw mismo lalabas. Ikaw mismo tatawag kay ate. Ate, tulungan mo ako. Kuya, wag ka na nahihiyakan, inaway mo yung kapatid mo. Magpakumbaba ka na. Ikaw na tumawag. Nay, babalik na ako sa bahay. Kailangan ko ng tulong mo. Hirap na ako. You ask for help. Tapos pag okay ka na, doon ka na tumulong sa iba. Kailangan sa'yo manggagaling yung initiative to help. Sa akin, ganun eh. Nung nakita ko yung mga mahirap na pasyente sa ward, yung mga nakaratay, yung mga magkakamatay, walang pera, ako tutulong. Tapos yung mga lolang may sakit, nagbibigay sila ng pagmamahal sa akin. Like yung mga comments yun, na-imagine ko, marami natutuwa. Thank you kay Doc, napagaling ako. So, yung pagmamahal nyo, yun din ang binabalik ko. Pabalik-balik lang siya. You give love, babalik sa'yo love. Kung gumamit ka ng paninira sa ibang tao, babalik sa'yo paninira din. So, kailangan ikaw una mag-uumpisa. Huwag mo expect na the world owes you something. Paano yung mga tao na ayaw magpagamot sa psychiatrist o kaya yung pamilya nila ayaw silang ipagamot? Parang hindi nila matanggap na kailangan nila ng isang psychiatrist. Yan. Kinahihiya. Oo. Like ako, magulang ko, hindi makaintindi. Meron ako isang ate na mabait eh. Si Julie Ong. Yan, hanap ka ng mabait. May isang mabait. Kung wala kang kapatid, kaibigan. Hindi ako naniniwala na si God na walang ibibigay sa yung tao. Kung matino ka naman tao, walang ibibigay na isang matinong friend, matinong teacher, matinong guidance counselor, matinong kaibigan na hindi ka tutulungan. Meron ka isang tutulong sa'yo. Humingi ka lang tulong. Sabi mo, tulungan mo lang ako for a time. Pag okay na ako, babawi ako sa'yo. Babawi ako sa'yo. Merong ibibigay si God. Kaya
wag lang masyado mainitin ang ulo, wag mainipin. Oo, kasi pag matagalan to, it takes years. Pero ako, dito ko natuto yung, sasabihin niyo, ba't si Doc laging kalmado? Ang gulo-gulo dito sa politika, ang gulo-gulo sa mga social media, ba't kalmado? Kasi alam ko na eh. Alam ko tama, alam ko mali. Oh, nakita ko na siya. Naka-experience na ako ng mag-isa eh. Oh, kaya ngayon, kahit isa lang manood, okay na sa akin eh. Di ba? Kasi naniniwala ako itong video na to, makakatulong sa iyo. Kasi pinagdaanan ko to at nalulungkot ako na parang may epidemic ng lungkot at depression worldwide ngayon. I think it's social media, parang in English ito yung angst eh, parang inis, parang walang purpose. Hanapin mo yung purpose mo. Paano yung mga patients na paulit-ulit nang sinabihan ng doctor nila mag-consult sa psychiatrist, pero gagawin, mag-iikot sa iba't ibang doktor, hindi niya matanggap na psychiatrist ang kailangan niya? Maraming ganyan. Alam mo, minsan ang ginagawa ko, ito to, secret. Ati-atin lang kukuha ka orange juice. Ikaw nakakausap sa psychiatrist. Kukunin mo yung gamot niya, hahalo mo doon, papainom mo. Papainom mo yung gamot. Wala namang masama eh. Yung gamot, hinahalo sa orange juice, papainom mo sa pasyente with the supervision of your psychiatrist. Ganong ginagawa. Pag nakainom na siya ng ilang dose, kakalma na siya. Papayag na siya magpatingin. Kailangan yung una. Minsan ganon eh. Yung mga hindi maka-accept. Lalo na yung mga may mental illness. Pinapainom, hinahalo sa ano. That's one trick. Pero yung psychiatrist nyo magtuturo. Sana lang makahanap kayo ng mura at mabait. Pag na-okay naman pasigin na naman. Okay? So, thank you so much. Share nyo to sa mga may dumadaan sa ganito. Lalo na yung mga pamilya. I'm sure sobrang hardships. Pero tiis lang yan. Pray lang tayo. Lagi naman may darating na blessings. May God's will sa dulo. May God's will. Kaya lang, hindi mo makukuha in one day, in one week, in 1 month. Ako, years eh. Years. Kaya ko gawin to ng pangmatagalan. Years. Ready ako sa years. Lifetime tulong. Lifetime walang hingi. Oo, kasi yan ang cure ko, yan ang binigay sa aking problem. Hindi na nga naging problem eh. Naging good na nga kasi nakakatulong ako sa inyo eh. Kaya alam ko lahat ng symptoms. Alam ko pag bumababa yung araw, malulungkot ka. Oo, may ganong symptom yun. Oo, alam ko lahat yun. Pero malalampasan ko kasi nagtiis ako. Mag-isa. Ngayon, ang dami ko ng mga tumutulong. Yung mga patients na nag-break up, marami sa mga young ones nag-break Yes. up, tapos nauwi sa depression. Break up. Love life break up. Yung break up kasi actually, dapat mas madali kasi 6 months ma-okay ka na eh. Oo, may reason eh. Minsan yung depression, walang cause chemical. Ito, mayroon naman nangyari, nag-break up eh. So, during that time, pwede ka magpatingin, parang ano ka lang eh, traumatic stress eh, di ba? Tapos, lahat naman may reason bakit nag-break up. Baka hindi siya bagay sa'yo. O kala mo lang bagay sa'yo. Pero after 5 years, magpapasalamat ka na na-break up ka pala niya, hindi pala siya matino. O meron ka na-meet na mas matino in the future. Minsan ganun eh. O hindi naman sa millions ng tao, hindi naman kayo mag-prepare agad-agad eh. Diba? So, minsan kailangan magta-trial ka muna sa iba bago mo mahanap yung Doc Lisa sa buhay mo na mabait, na supportive. Pero very important yung decision na yan, na makahanap ka ng maayos at matino, na magiging mabait sa yung partner. Kasi kung may partner ka, napakalaking tulong. Napakalaking tulong. Siya mag-aalaga sa'yo. Kung makakuha ka ng Maria Clara o mabait na mag-aalaga sa'yo ng unconditional love, malaking bagay yun. I think pag-alaga din ng mga pets, baka may tulong din. Oo. Pero tulad na sabi ko, kayo mag-uumpisa ng pagtulong. Kailangan may effort sa inyo. Okay? Okay, prayer and worship songs daw nakatulong sa kanila. Yes, prayer and worship songs may tulong. Up to a point. Minsan kasi hindi mo pwede rin i-push. Up to a point, may tulong. Yung music, God, pag alam mong feeling mo, tutulungan ka ni God, ganyan.
Like ako, alam ko, di ba, parang hindi naman darating to ng basta-basta. Hindi ka naman dadami ng followers ng basta-basta. May purpose yan eh. Pwede mo gamitin yung followers mo para kumita, para mag-endorse, o pwede mo gamitin followers mo para mas tumulong sa tao. Ako, nag-umpisa naman ako sa wala eh. So wala akong problema, magbalik ako sa wala. Diba? So yun lang naman ginagawa ko na hopefully maging mas masaya at mas mabait ang mga kababayan natin. Marami nanghihirap na kababayan natin, kaya nga nag-i-stampede sa konting pera. Kaya kawawa eh. We have to do our part na kahit yung maliit na parte natin, magawa natin. Hindi mo kailangan ng malaking tulong ha. Tumulong ka lang na isang tao, pwede na. Yung kapitbahay mo lang, isa lang matulungan mo. That's good enough. Slowly, magiging... Tsaka pag tumulong ka, huwag mo expect na magpapasalamat siya. Usually, hindi siya magpapasalamat. Natulungan mo siya, nabuhay mo siya, happy ka na. Kung wala siyang utang na loob, hindi ka niya binalikan, okay lang yan. At least alam mo in your mind, natulungan kita. May utang na loob, walang utang na loob. Nag-thank you, hindi nag-thank you, okay lang. Kay Jesus nga, 90% hindi nag-thank you, di ba? O, 10 leper, isa lang ang bumalik. So, okay lang. Ito sa nagtatanong, side effect daw ng gamot niya, dapat daw masagot mo. Hindi yata niya naabutan yung sintomas at side effect. Mild lang naman Kasi ang maganda side effect. naman lahat ng gamot. Kasi tinatanong niya kung maganda daw ba yung kanyang, may sinabi siyang gamot. Oo, yung mga bagong gamot, mas magaganda. Oo. Minsan kasi kala mo lang side effect ng gamot eh, di ba? Sabi ko sa inyo, may inis tayo lahat ha. Inis sa gamot, inis sa doktor. Yung doktor ko dati, muntik ko maaway. Oh, may time na asar ako sa kanya. Hindi ko na mahanap ngayon eh, si Dr. Leandro Aquino. Pero laking tulong niya. At tingin mo sa psychiatrist mo, parang father figure. Oo, malaking tulong sila. So, konting tiyaga lang, balik ka lang sa doktor mo. I-resolve mo lang, ha? Gawin mo lang to. Tiis. In a few days, exercise, tulong sa ibang tao, ayusin mo lang yung buhay mo, at tignan mo mga opportunity. Sino yung mga nandyan? Baka yung kapatid mo o baka yung magulang mo, mabait pala. Kala mo lang di mabait. Oh, you have to make the first move. Doon po sa mga umiinom ng gamot na sinasabing may side effect, okay naman po lahat ng gamot. So, wag po nating isipin yung side effect. Ang isipin natin na maggamot kayo doon sa inyong sakit. Yes, lahat naman ng gamot may side effect. Pero Kahit yung simpleng paracetamol. pero yung yung iniisip mo kasi yan kasi ang problema sa kababayan natin minsan. Dahil sa inis natin sa sakit natin, nakakainis yung sakit eh. Oh, ako, minsan masakit tong kamay ko, ayaw gumaling. Asar ako eh. So, sisisihin ko yung doktor, sisisihin ko yung gamot. Talaga naman may sakit eh. So, wag natin sisihin. May tulong konti yung gamot, pero sarili pa rin natin. Diba? Ang dami natin tinuturo sa inyo. Sabi ko nga, pagtulong sa kapwa, exercise, diet, ito, lahat to gagawin natin. No? Oh, close friends, avoid alcohol. Tsaka hindi pwede yung gusto ko gumaling ngayon, gagaling na ako ngayon. It's not in our control. Kung gagaling tayo in 1 week, gagaling tayo in 5 years, ako nga 13 years eh. Oo. Minsan ganun eh. Tatanggapin natin ang binigay sa atin ng buhay, kung ano yung sakit na dumating, we have to accept. Tanggapin natin. Pero tapos kung ano man yung problema, hanapin mo yung positive. Kaya ako, kita mo, ang dami kong video. Araw-araw si Doc naglalay. Wala akong pake kasi alam ko makakatulong ako. Feeling daw niya kasi mamamatay na siya. Kasama po yun doon sa sintomas na sinabi natin. Yes. Yes. Ang mga kamag-anak naman, kailangan daw badalin agad sa psychiatrist. Ayun na nga eh. Mas maganda dadalin. Ang pinaka-concern lang dito kung sinaktan yung sarili, yun lang ang concern. Pero kung wala naman siyang ganung tendency, okay lang naman, oo. So, yung feeling mo na parang mababaliw, mawawalan ng control, kasama yon, panic attack yon. And sometimes, anxiety and depression is very close. It's very close. Oh. Minsan, parang yung newsfeed natin, di ba, na tumitingin ka sa Facebook, minsan may makita ka lang balita na kinaiinisan mong tao, asar ka na sa buhay mo. Oh, pero pag may nakita kang maganda, kaya nga ako, yung mga puro bad news, puro chismis, ini-snooze ko na lang. Ayaw ko na makita. Yung mga news outlets natin, wag mo na kayo magbasa ng news.
Minsan clickbait eh. Mag-iimbento lang, may earthquake, may sakuna, may ganyan na naman, o may namatay. Wag na yun. Tingnan na lang natin yung mga positive, inspiring, yung mga tumutulong na tao. Yun na lang ipuno mo sa utak mo. Wag mo na lagyan ng basura. Maraming nagtanong about side effects. Sabi nila, may comment, yun daw sira, lalong natutuloy sa pagkasira. Hindi naman, oo. Ang problema kasi, alam mo, minsan yung grapes, pag hindi natin maabot yung grapes, maasim yung grapes na yan. Ang problema talaga, sige, diretsuhan tayo. Mahal ang psychiatrist. 2,000, 3,000. Sana may 2,000. Yung gamot, mahal. 100 pesos. Yan ang gusto ko pamura eh. Mahal yung mga gamot, yung mga antidepressant. Mahal eh. Mga escitalopram, mga Lexapro, mahal. Yung mga Maraming Prozac. nagpipilit ng side effect. Okay lang. Okay Minor lang nga lang, po ang very side minor. effect eh. Pero basta nasa sa inyo naman eh. Pag kaya nyo pa maituloy yung buhay nyong ganyan, pero oras na hindi nyo na ma-cope, this will help. This will help. Makakatulong siya. Tsaka malay mo, baka low dose lang, half tablet lang, may tulong na rin. Lalo na kung gulo na yung pamilya, nag-aaway-away na kayo, nagsisigawan na, wala nang choice. Pero kung kaya mo pa yung ugali na laging may mainit ang ulo, baka sana umayos din naman with the home remedies. Okay? Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Peace lang. Kaya yan. Kaya natin yan. Sige po. Titingnan ko yung mga questions nyo. Kung meron pa ako hindi nasagot, isasagutin ko sa susunod. Salamat po.